Magbabahagi lang po ako sa inyo ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Pero bago ako magsimula, mananalangin muna po ako. Ama naming dakilang Diyos, buhay at makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ni Kristo Jesus, akin pong itinataas ang bawat pasahero, lalo na ang driver at konduktor na naririto ngayon. Ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa, pagkalooban mo po sila ng bukas na kaisipan, isang tengang nakakarinig sa iyong tinig, at hayaan mo po yung salita mo magningning at magliwanag sa kanilang lahat, dahil ganito mo sila kamahal. Salamat po at madamo po ng bawat isa ang iyong banal na presensya, sa kataas-taas ang pangalan ni Kristo Jesus, sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Maaari pong nakita nyo na rin ako o narinig na nagpapahayag po ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Pero ulit-ulit po na maririnig nyo sa akin yan. Kasi po, yung gospel na yan po ang buhay na kailangan ng bawat isa sa atin para makapasok sa buhay na walang hanggan. Kung wala pong gospel, walang kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Kahit na ano pang relihiyon ang ating pasukin o aniban, kahit pa anong kabutihan ang ating gawin, yung gospel po, yan lang po ang kasagutan para sa ating mga problema na kung saan, pagdating sa hangganan, ang tao mayroong haharaping kahatulan. Pakinggan niyo po ito. Ang transaksyon po ng Diyos para sa ating lahat, dito lang sa lupa. Pagka po namatay na ang isang tao, wala na po siyang transaksyon dahil ang pinaglalabanan yung espiritu na nakatira sa loob ng ating mga katawan. Ngayon, sabi po niya, ang kanyang salita ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinman tabak na magkabilay-talin. Tumatagos ito sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, nakakaalam sa mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Wala pong may kukubli sa Diyos, lahat hayag lantad sa kanyang paningin, at sa kanya po, bawat isa sa atin, pagdating natin sa hangganan, tayo po ay magbibigay sulit sa kanya, parang NGI. Kaya po napakahalaga po, makakilala nyo po ang Diyos na sinasampalatayanan po ng bawat isa. Kasi po, marami na po kayong mga pinag-aralan, marami kayong librong nabasa, mula nung bata kayo hanggang sa ngayon, mga nag-apply sa trabaho, nagkatrabaho, marami kayong librong pinag-aralan, nabasa. Pero yung pong libro kung saan makikilala mo yung Diyos na makakasama mo sa walang hanggang buhay, kinilala mo na po ba siya? Nabuksan mo na po ba ang Biblia kung anong nakapaloob doon? Kasi kaya po napakahalaga na makilala mo ang Diyos. Siya po ang makakasama natin sa walang hanggang buhay. Kung hindi mo siya kilala, paano mong tatawagan ang Diyos na hindi mo kilala? Paano mong malalaman na siya pala ay Diyos na napakalakas, Diyos na napakamakapangyarihan, na siya pala ay Diyos na nakakaalam ng lahat, nasasaliksik ang lahat. Siya ang Diyos na nakakakita, wala tayong maitatago sa Kanya. Siya ang Diyos na totoo, matapat, Diyos na makatarungan, siya ay Diyos na hukom. Kaya po pumunta ka po sa Biblia, ang salita ng Diyos. Kasi po ito ang gospel, pakinggan mo po ang gospel. Maraming beses narinig mo yung salitang gospel, pero ano ba talaga ang nakapaloob na kasaysayan sa gospel? Ito po yan, pakinggan mo po. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay muling magbabalik. Yan po yung gospel na kung saan yan po ang ating kaligtasan kung sasampalatayanan mo. Dahil sabi nga po niya sa kanyang salita, ang sumampalataya sa kanya, wala nang kahatulan. Ililipat na siya mula doon sa kaharian ng kadiliman, papunta sa kaharian ng kaliwanagan. Bibigyan ka po ng Diyos na buhay ng kanyang espiritu upang sa iyo ay may gagabay, upang sa iyo ay may papatnubay, may sasaway, may magbibigay sa iyo ng direksyon, may magbibigay sa iyo ng inspirasyon, magbibigay sa iyo ng determinasyon, magbibigay sa iyo ng liwanag at katotohanan, magbibigay sa iyo ng kanyang banal na espiritong mananahan sa iyo upang ikaw nga ay may gabay at patnubay. May sasaway sa iyo kung napapamali ka o naliligo sa mali.
Siya yung Diyos na sabi nga napakalaki ng pag-ibig sa iyo. Kaya ang Diyos, dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi siya mamamatay, gumawa siya ng paraan. Pinadala niya yung kanyang anak na si Kristo Jesus dahil sa laki ng pag-ibig niya sa ating lahat. Na ang sino man sumampalataya sa Kanya, hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po yun yung gospel. Ang gospel po, si Kristo'y namatay, si Kristo'y inilibing, si Kristo'y muling nabuhay, at si Kristo po ay babalik. Kaya po nakikita nyo po yung kalagayan ngayon ng buong mundo. Mayroong shortage ng mga krudo at langis. Kasi kasama po yan sa sinasabi ng Panginoon na signs na malapit na siyang bumalik. Ngayon naman po, narinig nyo rin yung salitang born again o pagkasilang muli. Yan pong salitang yan na born again at pagkasilang muli, hindi po galing sa tao yan. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsabi, maliban maisilang ka muli sa tubig at espiritu, hindi mo makikita at hindi mo mapapasok ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus, siya ang nagsabi, kailangan ang bawat nilalang magkaroon ng pagkasilang muli upang mapasok niya ang kaharian ng Diyos. Ang tanong, bakit kailangan isilang muli ang tao? Bakit sinabi ng Panginoong Jesus yan? Pag binasa niyo po ang Efeso chapter 2, verse 1 and 5, sabi po doon, patay ang espiritu ng tao dahil sa gawain ng kasalanan at pagsuway. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, kailangang maisilang ka. Dahil yung pagsisilang na yan muli, ang gagawa po niyan, yung kanyang salita. Kaya po sabi ko sa inyo, saliksikin niyo po ang kanyang salita habang masusumpungan niyo pa siya. Yan po ay galing po sa kanya, hindi po talaga galing sa akin yan. Pag sinaliksik mo po ang kasulatan, malalaman mo kung yung mga taong naririnig mong nagtuturo ay naaayon sa kasulatan na ibinigay ng Panginoong Jesus sa ating lahat. At kung mali, syempre, itutuwid mo't iaayos, yun dapat. Kaya po kinakailangang maisilang muli ang isang tao. Ang tanong, anong kalagayan ng mga taong patay ang espiritu? Ang tao po, pag patay ang espiritu, yung pagbagsak ni Lucifer at pagbagsak ni Adan at ni Eva, yung pong tinatawag na pride, gusto nila pantayan ng Diyos. Kaya sila ay parehong nakatikim ng parusa sa Diyos, itinapon sila sa dapat nilang kalagyan, kung kaya't ang kasalanan pumasok sa sanlibutan at dumating ang kamatayan. Kaya po ang tao na mamatay dahil po sa gawain ng kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva. Yan pong pagkasilang na muli, ang gagawa po niyan, hindi tao, salita po ng Diyos. Dahil sabi niya, ang kanyang salita ay buhay, humihinga, tumitibok, pumipintig sa kaloob-looban ng buhay ng tao. Mas mabisa pa sa tabak na magkabila ay talim, tumatago sa kaloob-looban ng buhay ng tao, sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, nakakaalam, nakakasaliksik sa lahat ng iniisip at binabalak ng puso ng tao, walang maikukubli sa Diyos, lahat hayag lantad sa kanyang paningin, at sa kanya, bawat isa sa atin, pagdating natin ng hangganan, ay magbibigay sulit sa kanya. Ikaw po may bahay ka. Yung bahay mo, halimbawa ang pangalan mo, Mary, pero hindi naman si Mary yung bahay, kundi si Mary nakatira dun sa bahay, at yun ang kanyang pahingahan. Yan po ang kalagayan ng katawan ng tao. May nakatirang espiritu na hindi namamatay sa loob ng ating katawan, o saan yan po yung bubuhayin ng Diyos. Kung nakaabot sa tamang sukat ng pananampalataya kay Kristo Jesus, yung kanyang espiritong patay, magkakaroon ng buhay. Kaya nga po yung kataasan, hindi po galing sa Panginoon yan. Galing po yan sa kalaban. Yung mga nagsisinungaling, binasa sa pagsisinungaling. Yung mga taong makasarili, walang habag, pinagbala ng Diyos, hindi nagagawang tumulong mismo sa kanilang sariling pamilya, kaanak,
kaibigan, kapitbahay, lagi pong may layunin ng Diyos kung ba't pinagpapala niya at pinapayaman ng isang tao. Yung mga taong maramdamin, mapuotin, mataninin, puno ng hinanakit, yan po ay isang uri ng idolatry. Kasi ang tao, pag puno siya ng hinanakit, pait, galit, sama ng loob, matulog, magising siya, naaalala niya yan. Pwede naman niyang pasayahin ang sarili niya. Natigilan na yan. Magpapatawad nga lang siya. Nasa pagpapatawad po ang susi upang ang tao ay magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan at magkaroon ng Kristo ang kanyang buhay. Yan po ang kalagayan ng espiritong patay. Mga lapastangan sa magulang, mga suwail, mga walang utang na loob. Magulang na nagpala upang pag-aralin, makatapos at magkaroon ng magandang hanap buhay. Magulang na nagpapala, naghahanda ng pagkain, nagpapaaral, pero nilalapastangan. Ang unang utos po ng Diyos na may kasamang pangako, igalang ang magulang upang ang buhay ay mapabuti at humaba. Kaya po napakahalaga yung mga magulang nyo habang nandyan pa, pagpalain nyo na. Yung kaya nyong gawing pagmamahal, itodo nyo na. Pinili mo na ang mabuti, itodo mo na. Huwag ka nang mag-iiwan pa para sa masama. Ano pa, yung mga nagbibisyo, naglalasing, nagsusugal, mga taong pagsira ang relasyon, nanlalalaki sila, ng bababae. Yan po yung kalagayan ng mga taong may patay na espiritu. Sa gobyerno naman po natin, kung titignan ninyo, lantaran, hantaran ng korupsyon. Bakit po ganun? Mga professional naman sila, nag-aral sila, nagsunog ng kilay, nagpakadalubhasa sa kanilang mga profesyon. Pero naging mahuhusay silang magnanakaw. Dahil patay nga po ang kanilang espiritu. Walang kaugnayan yung kanilang buhay sa tunay na Diyos na buhay. Kaya nagagawa nila yung ganyang uri ng kasamaan. Ngayon po ang tanong, kasi napakarami po niyan. Dagdag pa natin yung mga nag-a-addict, nagdodroga, hindi mga nagsisigarilyo. Yan pong katawan na yan, templo ng Holy Spirit yan. Huwag niyo pong sisirain yan. Kasi hindi po matutuwa ang Diyos. Nilikha ka ng Diyos sa kanyang wangis at larawan. Ingatan mo ang iyong katawan, hindi ka magkasakit dahil mahal ka ng Diyos. Paano mabubuhay ang patay na espiritu? Pupunta ka po sa salita ng Diyos talaga. Babasahin mo po yan. Kung sasabihin mo nga, busy ako, meron po tayong audio Bible, mag-download ka. May mga application, i-audio mo yan. May mga praise and worship song po tayo. Sa paghiga mo, sa pagtulog mo, yan po yung napakagandang mapakinggan mo para magkaroon ka ng kapayapaan. Yan po ay espiritu na papasok sa kaloob-looban ng buhay mo upang ikaw ibigyan ng kapanatagan, kapayapaan, at kagalakan. Punta ka po sa salita ng Diyos. Siya po ang magbibigay sa iyo ng buhay, sa iyong espiritu. Para po mabuhay yan, sabi niya, isisilang ka sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Yan pong katotohanan na yan, sabi ni Kristo, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Wala nang iba pang paraan para ang isang tao makapasok sa langit o buhay na walang hanggan, libang kay Kristo Jesus. Wala po, hindi yung mga mabubuting gawa, hindi po relihiyon, hindi po sariling lakas. Ang kasalanan po kasi, wala po yung kaibahan sa isang virus. Kailangan ng gamot. Ang tanging gamot po dyan, para yan ay gumaling, salita ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus mismo. Dahil nga po siya ay buhay, yung espiritu nating patay, kayang-kaya niyang buhayin. Kaya mahalagang-mahalaga po ang kanyang salita upang ang ating mga buhay ay mabago. Hindi mo kayang magbago. Hindi ko kayang baguhin ang buhay mo. Pero si Kristo Jesus, kayang-kaya kanyang baguhin sa pamamagitan ng kanyang salita na humihinga, tumitibok, pumipintig, sa kaloob-looban ng iyong buhay, ng iyong espiritu. Ngayon po narinig niyo yung pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Saan siya galing? Paano siya darating?